Sa fighting stage, ang purple-robed escort ay nakatayo ng may arrogant smirk, ang kanyang condescending gaze ay nakapako sa blue student sa tapat niya. Naghalukip-kap si Jinhao, ang kanyang matalas na mata ay dumaan sa dalawa bago sumigaw. Sparring match, begin. Ang mukha ng blue-robed disciple ay bahagyang tumigas habang ang mga salita ni Jenna mula sa isang training session ay kumislap sa kanyang isipan. Bilang isang martial artist, may mga pagkakataong kailangan mong harapin ang kaaway na mas malakas sa'yo. Kapag nangyari iyon, ang pinaka-importanteng sandata na mayroon ka ay ang iyong isip. Kailangan mong mag-isip ng mabilis, alamin ang iyong strengths, ituro ang fatal flaw ng iyong kalaban, at pagkatapos ay i-steer ang laban sa isang senaryo na pabor sa iyong advantage. Huminga siya ng malalim, pinatatatag ang sarili para sa darating, gaya ng sinabi ng master. Kung pag-iisipan ko ito, tiyak na may paraan. Ang pakikipag head-to-head sa spear arts ni Master Jiao ay isang straight-up suicide mission sa usapin ng sheer weight, rough power, at maging ang inner energy na ibinubuhos niya sa kanyang weapon. Completely outmatched ako. Ngunit bago pa man niya matapos ang kaisipang iyon, bumasag sa katahimikan ang boses ni Master Jiao. Umungal siya, may mahabang linya ng mga taong naghihintay. Tapos na akong maging mabait. Ang mga salita ay halos hindi pa nakakalabas sa kanyang mga labi bago ang kanyang katawan ay lumabo sa isang anino. Sumusugod diretso sa akin pero hindi ako pushover. Agad kong ini-activate ang aking footwork para harapin siya ng head-on. At sa split second na iyon, isang ideya ang kumislap sa aking isipan. Yun na yun. Ang tanging landas ko sa tagumpay ay ang lumapit. Kailangan kong isara ang distansya at i-neutralize ang advantage ng long reach ng kanyang spear. Nagpakawala ako ng isang vicious slash, naglalayong i-parry ang kanyang long spear. Ngunit ang kanyang galaw ay nasa ibang level. Sa sandaling iyon ng overextension, ang malamig at matalas na dulo ng kanyang spear ay nakatutok na agad sa aking lalamunan. Inihagis ko ang aking sarili pabalik sa isang desperate, panic dodge. Isang kaisipan ang tumatakbo sa aking isip. Damn, tough ang lalaking ito. Pure skill pa lang. At kailangan ko pang mag-save ng lakas para sa iba pang masters na naghihintay sa linya. Ibig sabihin, kahit kailangan kong gamitin ang aking inner energy, kailangan kong tapusin ang laban na ito ng mabilis. Nakitang naghahanda ang kalaban, nag-click ang dila ko sa frustration. Kahit manalo ako sa match na ito, malayo pa ito sa final victory. Hinigpitan ko ang hawak sa hilt ng aking blade, itinuon ang aking mga paa at inayos ang aking stance, naisip ko sa sarili ko. Dati ay nanginginig ako sa simpleng paningin pa lang ng kanyang spear. Pero ngayon sa tingin ko ay naintindihan ko na ang ibig sabihin ng master sa dalawang salitang iyon. Think lang. Dahil malinaw ang aking isip, nagpakawala ako ng roar. Ang aking fighting spirit ay sumusulpot. Master Jiao, heto na ako. Sigaw ko, sumusugod diretso sa kanya. Hinarap niya ang aking hamon ng may sariling mabangis na ungol. Bring it. Klang. Nagtagpo ang blade at spear sa isang shower ng sparks. Ang impact ay nagpadala ng shockwave na nagpalipad ng nakabubulag na cloud ng dust. Isang fracture ang spiderweb sa aking blade. Lumubog ang puso ko. Damn it. Sa ganitong rate, ang weapon ko ay mag-shatter bago pa man ako makatama ng real hit. Ibinuhos ko ang bawat ounce ng aking lakas sa pagtulak palayo ng kanyang spear. Isinasantabi ang anumang kaisipan ng pagsuko, hindi, ang tanging pagkakataon ko na lang ngayon ay isang all-out frenzied assault, isang blitzkrieg para tapusin ito ngayon din. At ginawa ko ngayon, nagpakawala ng hurricane ng blade techniques, pinipiga si Master Jiao ng husto na kahit siya ay napatanong, ano ba to? Bakit biglang nag-berserk ang batang ito? Oras na para tapusin to. Ang kaisipan ay kumislap sa kanyang isipan habang pinapaikot niya ang kanyang spear ng may blinding speed. Inihahampas ang bat nito sa aking dibdib, isang move na hindi ko nakitang darating. Sa isang instant na iyon, ang isip ko ay naging completely blank na may isang tanong lang na umaalingaw-ngaw sa kawalan. Ha? Anong nangyari? Ang terrifying force ay nagpadala sa akin na lumilipad paurong. Umikot ako sa mid-air, bumagsak ng malakas sa isang tuhod para pigilan ang aking pagkahulog. Isang mapait na kaisipan ang lumilitaw sa aking lalamunan. Talagang pinaninindigan niya ang kanyang pangalan. Master Jiao, maging ang aking all-out assault ay useless. Sa ganitong rate, talo na ako. Hindi, ang blade ko ay maaaring crack, pero hindi pa ito broken. Kaya ko pang mag-go ng ilang rounds, pero sakto lang,
ang mahinahon at steady na boses ni Chief Fang ay bumasag sa tensyon. Hinto, tama na yan. Sa tabi niya, ngumiti si Luna, tumatango sa malinaw na approval. At habang pinapanood ang lahat, ang isa pang disciple ni Chena ay nakaramdam ng isang kakaiba, undescribable. Pinupunasan ang bahid ng dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang boses ni Jinwoo ay nanatiling unyielding. Kaya ko pa, ang match na ito ay dapat may malinaw na winner at loser. Ikan-away ni Fawn ang isang dismissive na kamay, ang kanyang tono ay malalim at pinal. Hindi na kailangan. Ang nakita namin ay higit pa sa sapat. Ang internal energy ng bata ay kumuha ng isang massive leap forward. Sapat na para tumayo sa equal footing kasama ang master ng Shao Clan sa gayong katagal na oras. At ang battle spirit na iyon, kahit na corner at halatang outmatch, hindi siya nagpakita ng kaunting inclination, lalo na ang final technique na iyon, ito ay isang maelstrom ng killing intent. Sapat na talas para putulin ang hangin mismo. Sayang at hindi lang kinaya ng kanyang power na i-sustain ito. Isang kislap ng pagsisisi ang dumaan sa kanyang mukha habang nagpapakawalan ng isang soft sigh, pero sa paggawa nito, ganap mong napanindigan ang honor ni Master Thick, hindi ba? Tanging pagtango lang ang nagawa ni Jinwoo. Opo, palagay ko ay ganoon nga. Nang makita ito, ang kanyang kalaban mula sa Shao Clan ay lumapit at tinapik ang kanyang balikat, ang boses ay puno ng respeto. Kung mayroon ka pang regrets, hayaan mo. Agad na nag-clasp si Tronhao ng kanyang mga kamao at yumukod ng malalim sa isang formal silot. Maraming salamat kay Master Shao para sa kanyang guidance ngayong araw. Pagkatapos niya, isang sigaw ang umalingaw mula sa judges platform. Ang tournament ay nagpapatuloy. Papasok na ba ang susunod na esteemed hero sa arena? Mabilis na nag-transition ang eksena sa hatiin. Ang lugar ay buhay sa masayang ingay ng mga batang naglalaro, na sinasabayan ng klinkang ng mga wine cups at ang maingay na usapan ng mga patrons. Samandal si Jinwoo, personal na pinupuno ang mga cups para sa dalawang singers. Itinaas ni Luna ang kanyang cup, huminga ng malalim, at nag-click ang dila sa appreciation. Wow! Ang aroma na ito, napaka-potent. Kung sasabihin mo sa akin na ito ay Mount Ginseng wine at hindi bellflower root. Mukhang parehong gulat si Chief Fawn. Isipin mo na ang isang fine spirit na tulad nito ay mahahanap pa sa isang traveler's inn. Ito ang klaseng vintage na hindi laging nabibili ng pera. Sagot ni Jinwoo ng mapagkumbaba. Isa lang itong bellflower root na maswerte kung nahanap sa likod ng bundok. Inilaan ko talaga ito para ibahagi sa inyong dalawang esteemed singers. Nagpakawala ng natutuwang halakhak si Fang. Gaya ng inaasahan mula sa ating Jinwoo. Laging nag-iisip ahead. Bigla, tila may naalala. Nagbago ang ekspresyon ni Fawn. Tama na yan. Ang bagay na pinag-usapan natin noon. Hindi mo pa nakakalimutan, hindi ba? Uminom si Tronhao ng tea, ang kanyang ekspresyon ay mahinahon habang sumasagot. Kung tinatanong ng aking senior ang tungkol sa dalawang dalaga mula sa Tang family. Ang totoo ay ang panganay na anak ni Lord Tang, ang Nether King, ay nasa death's door na. Lahat ay dahil sa kakulangan ng isang 1,000-year purple-backed herb para i-neutralize ang isang bizarre poison. Matapos niyang marinig mula kay Sister Mayong na mayroon ako nito, ang great hero na si Tang Quanmin ay personal na hinanap ako. Sa isang stroke of luck, nahanap ko ang 1,000-year purple-backed herb, na tumulong sa kanya na ma-resolve ang kanyang desperate crisis. Iyon ang dahilan kung bakit sila naparito ng personal para bayaran ang debt of gratitude. At sa ngayon, sila ay nananatili sa ilalim ng aking roof. Ang isa pang dalaga ay sumama lang bilang kanyang kompanyon. Nagulat si Chief Fong. Ano? Isang 1,000-year purple-backed herb. No wonder. So, may kinalaman din pala si Mayong dito. Mas malalim talaga siya kaysa sa hitsura niya. Sumabat din si Luna. Nabalitaan ko na nasangkot ka sa Tang family pero hindi ko akalain na involved ka sa dalawang precious daughters nila. Tumawa si Luna, ang kanyang mga mata ay puno ng kahulugan. Haha, mag-ingat ka ngayon. Baka mauna ka pang ikasal kaysa sa akin. Si Fan na nakaupo sa tabi niya ay humalaklak din. Ang bagay na ito ay kasing linaw ng araw. Bakit ngayon mo lang napapansin? Ngunit ang tawa ay naputol sa kanilang mga lalamunan, pinatahimik ng isang kakaiba, ice-cold na boses na dumanas. Bureau Chief, hindi ba't masyado kayong blonde? Tanong ni Zhan Hao, ikanaway ang isang dismissive na kamay, ang kanyang ngiti ay hindi kailanman nawala. Miss Tang at ako, wala talaga kaming ganoong klaseng relationship.
Paliwanag ni Siang ng may composure. Dapat alam nyo na pareho kung gaano kaseryoso ang Sichuantang clan sa kanilang mga debts at grudges. Alam namin yan. Pero ang ama niya ay ang Nether King, isang pangalan na yumayanig sa buong martial world. Kung talagang disapprove siya sa iyo, makakahanap siya ng napakaraming paraan para bayaran ang pabor ng hindi isinasama ang kanyang anak. Natatakot ako na talagang disapprove siya, kontra niya, umiiling ang ulo. Dahil ako ang huli na natalo. Kumuha si Siang ng isang piraso ng pagkain, nagpapatuloy ng nonchalantly. Ang buong dahilan kung bakit nagdaos ng tournament ang clan head na si Tang para pumili ng suitor ay isa lamang indirect way ng pagbibigay ng kanyang blessing para kay Jiang Menren, isang disciple mula sa major sect para maging, speaking of marriages. Naalala ko, narinig ko na ang 3 Ping siblings ay pumasok sa closed-door cultivation ng sabay-sabay. Ang nakaupo sa tabi niya ay hindi mapigil ang magulat. Aware ka pala sa ganyang bagay. Tumawa siya ng bahagya. Kung hindi ko mababantayan ang minor news na gaya nito, dapat nang bitawan ng matandang ito ang kanyang titulo bilang bureau chief. Bukod doon, ang main base of operations ko ay sa province. Kumuha si Jin Hao ng isang kagat ng isda, skillfully na ini-steer ang conversation. Sige, isantabi na natin ang idle chatter. Let's get down to business. Nagdududa ako na pumunta kayo rito para lang pag-usapan ang aking marriage prospects. Diba, tama ka. Tumango si Siang. May tanong ako na gusto kong hinga ng iyong insight. Ang pagmamasid sa progress ng mga batang iyon ngayon ay nagpaisip sa akin, paano kung ang training program ay hindi para sa 6 na buwan kundi tumagal ng 1 buong taon? Gaano kaya kalalim ang kanilang transformation noon? Inilahad niya ang tanong. Sa opinyon ko, ang pag-extend nito sa 1 taon ay feasible, pero ang return on investment ay hindi guaranteed. Pag-a-analyze niya, magugaranti ko na makakabuo sila ng isang martial foundation na kasing tatag ng bedrock, pero para mag-progress pa, ang sariling willpower ng bawat isa ang magiging single deciding factor. May nagtanong kung ang tinutukoy niya ay ang kanilang internal energy. Sumagot siya na ang pagkakaroon ng iron will na pinagsama sa tamang guidance ay ang ideal scenario. Pero ito ay mass training, hindi private tutorship. Ang bawat temperament at drive ng tao ay magkakaiba. Totoo ito lalo na sa pag-cultivate ng internal energy na nangangailangan ng extreme perseverance at madaling makapagpahina ng loob sa mga tao. Ipinunto ni Siang ang kanyang ideya. Sa makatuwid, para sa iyong key assets, ang individual grooming ay mas epektibo dahil ang paghahanap ng isang established master ay 1,000,000 beses na mas mahirap. Si Luna, na tahimik sa buong oras, ay biglang nagsalita. So, bukod sa paggawa sa isang low-tier fighter tungo sa pagiging mid-tier, kaya mo bang tulungan ng isang super first-rate martial artist na mag-breakthrough sa Supreme Realm? Siyempre, posible yan, paniniguro niya ng walang kahit anong pagdududa. Sa landas ng cultivation, sinasabing may pader. Ang una ay ang Wailing Wall, ang gateway mula sa super first-rate tungo sa Supreme Realm, isang barrier na nagpilit sa hindi mabilang na heroes na umatras sa lungkot. At ang pangalawa ay ang Wall of Despair, ang life or death threshold sa pagitan ng Supreme, ang threshold patungo sa Transcendent Realm. Sabi ni Fawn, ang kanyang boses ay may himig ng pagkamangha, ito ay parang isang chasm of despair na lumalamon sa mga will ng hindi mabilang na geniuses. Anong klaseng method ang posibleng makabasag sa Wailing Wall na yan? Casual na itinaas ni Jinwoo ang kanyang cup, ang kanyang tono ay, isang method. Napakasimple lang nito, suntukin mo lang. Ituloy ang pagsuntok hanggang sa mabasag ito. Hindi gaya ng Wall of Despair, ang Wailing Wall ay may cruel irony rito. Habang mas simple ang iyong isip, mas madaling mag-breakthrough. Pero tragically, 9/10 ng lahat ng masters ay nakakalampas sa golden opportunity na iyon. Habang buhay na minumulto ng anino ng kanilang unang pagkatalo. Tanong ng matandang master, so anong time limit? 2 taon o baka 3? Ngumisi lang ang lalaki bilang sagot. Kabaligtaran, habang mas kaunting oras ang ginugugol mo, mas effective ito. Tawagin natin itong crash course para sa iyong breakthrough. Nagbago ang eksena sa Kungdong Forgate sect kung saan si Tranquino, isang first-generation decided phase. So, pumunta ka pa rito para hilingin sa matandang ito ang isang personal favor. Inaasahan mo bang magpapakababa ako para asikasuhin ang ilang nameless little grunts? Nagmamadaling nagpaliwanag si Pham Yuanjiang. Elder. Siya ang mag-isang nagpabagsak sa Great Mighty Axe ng Black Nest Stronghold. At kamakailan, ang martial world ay nagbubulungan sa kanyang bagong title,
ang dominating Wind and Thunder Tiger. Noong bubuksan na ni Queen ang kanyang bibig para tumanggi, kahit sino pa siya, wala itong pakialam sa matandang ito. Bago pa man lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, isang mabigat na pouch ang inilagay ng maayos sa harap niya. Yumuko ang lalaki. Ipinapadala ng aking ama ang maliit na token na ito ng kanyang sincerity para sa kalusugan ng mga elders. Ito na nga, kasabay niyon, hinailan niya ang pouch ng malawak, at ang nakasisilaw na kislap ng pure gold ay kumislap mula sa loob. Nagpatuloy ito, isaalang-alang ang humble gift na ito. Ang maliit na kontribusyon ng aking ama sa pagpapanatili ng kapayapaan sa martial world. Agad na nagbago ang tono ni Trank Quinyak ng 180 degrees. Ngayong naisip ko, ang matandang ito ay nagpaplano na talagang bumaba ng bundok para sa ilang minor errands. Kung ito ay sa Hung County, madadaanan ko lang ito. Kaya ang pagtigil para tumingin-tingin, tawagin na lang natin itong sinakditor. Samantala, masayang niyayakap ni Duang Yalin ang maliit na aso. Dito lang talaga nagiging kasinggan ng ulap ang puso ko. Sa likuran niya, nagpakawala ng isang helpless na buntong hininga si Duang Halin. Dahil lang yan sa mahilig ka talaga sa mga hayop. Isiniksik lang ng nakababatang babae ang kanyang ulo sa soft fur ng maliit na aso at sumagot. Kung hahayaan lang sana ako ni, nayakapin siya kahit minsan. Ako na ang magiging happiest girl alive. Agad siyang pinaalalahanan ni Halin. Hindi ka pa rin sumusuko doon, di ba? Sakto lang. Isang banayad na boses ang nanggaling sa likuran nila. Ito ang innkeeper na kasama si Hak Hui sa tabi niya. Reflexively na lumingon si Halin at binati ang may-ari. Sa sandaling makita ni Naylan si Hak Hugh, nagliwanag ang kanyang mga mata at sumugod para asarin siya. Hello doon. Pero bago pa man niya ito mahawakan, tumayo ang balahibo nito habang nagwawasiwas ng isang grumpy na kuko sa hangin. Sa crestfallen na mukha niya, ngumiti ng nakaka-comfort ang innkeeper. Hindi kailanman naging mahilig si Hak Hui sa mga strangers na nagiging touchy-feely. Nagbigay si Hal ng isang pilyong ngiti at tinapik ang balikat ng kanyang kapatid. Siguro dahil ang ating, na ay medyo, times 2 times. Tumingin sa malapit na kawan ng nanginginain na mga baka. Nagtanong ang innkeeper, so, kamusta ang pananatili ninyong dalawa dito? Hindi ba kayo naiinip? Ngumiti pabalik si Holland. Naiinip? Hindi naman. Sa kabaligtaran, nakikita namin ang lahat na napaka, habang inaamulo ang malungkot na Nyalin. Nagpatuloy siya sa pagsasalita sa isang malumanay na boses. Ang sparring session kasama ang master ay nagbigay sa amin ng malaking kaliwanagan, at ang pagluluto kasama ka ay nagdala ng isang unexpected joy. Nakakamangha kung paano ang paghahanda ng pagkain at ang pag-concoct ng mga poison ay may mga kakaibang pagkakatulad. Sa narinig na ito, ngumiti ang innkeeper bilang sagot. Kayong dalawang dilag ang nakatulong ng malaki sa matandang babaeng ito, ang pag-incorporate ng medicinal herbs sa cuisine. Nagningning siya, isang radiant na ngiti sa kanyang mukha. Isang karangalan para sa amin ang makapaglingkod sa inyo, Master. Bigla, ang maliit na pup sa malapit ay nagpakita ng mga ngipin, naglalabas ng isang ferocious growl. Agad na tumaas ang guard ni Naylan habang nagsasalita. Anong problema nyo? Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, ang kanyang titig ay naging yelo. Ang kanyang panga ay humigpit habang nagpapakawala ng isang matalas na tingin patungo sa main gate. Sister, tila mayroon tayong bisita. Pinaikit ni Helen ang kanyang mga mata sa pasukan. Ang kanyang boses, sa labas ng gate, isang figure ang pumasok ng may pure arrogance, at ang nakabibinging ungol ni Tranquino ay kumulog sa hangin. Ako si Trank, first disciple ng Kungtong sect. Sabihin niyo sa inyong so-called master na ilabas ang kanyang puwet dito para sa akin. Ang kanyang boses ay may halong profound inner energy. Isang shockwave na nagpadala sa ulo ng lahat ng isang splitting pain. Nagkagulo ang lahat para takpan ang kanilang mga tainga, ang kanilang mga mukha ay kumukunot sa agony. Dalawang graceful figures ang lumabas mula sa loob ng inn. Ang kanilang mga boses ay kasing lamig ng steel. Ano ang ibig sabihin nito? Alam niyo ba kung nasaan kayo para umasal ng ganyang kaiyahiya? Ngumisi ang matanda, ang kanyang mga mata ay nangangintab sa contempt. Kaiyahiya, akala mo ang maliit na display na iyon ay kaiyahiya. Hindi man lang makayanan ang isang minor sonic wave. Anong kumpol ng absolute trash? Sumabat si Pham Yuanjiang na nakatayo sa tabi niya. Birds of a feather. Ang inyong master ay tiyak na isa na namang arrogant fool na nag-aakalang mas mataas siya sa lahat.
Pinalobo ni Tranknak ang kanyang dibdib habang humahakbang pasulong. Ang kanyang presence ay overwhelming. Naparito ako ngayong araw sa ngalan ng martial arts elders para turuan ang isang tao ng lesson sa common decency. Akala niyo ba ang isang kumpol ng worthless ants na gaya niyo ay makakaharang sa landas ko? Habang nagsasalita siya, isang vicious na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Nag-scheme ang matanda sa kanyang isipan. Kahit na isa ka pang martial artist na on par sa Six Dragons sa harap ng isang Pinnacle Realm Master na gaya ko, wala kang iba kundi isang insignificant little punk. Jin Dao, ngayon ang araw ng anibersaryo ng iyong kamatayan. Bigla, isang tamad ngunit bone-chilling na boses ang bumasag sa hangin na nagpalundag kay Pham Wang. Iniisip ko lang kung anong mad dog ang kamakahol sa pinto ko. So ikaw pala yon. Ito si Jin Dao. Ang kanyang mga mata ay puno ng blood-red veins. Ang kanyang boses ay isang low hiss.